Paano magkaroon ng asawang bigay ng Diyos? Marami ang naghahanap ng asawa, pero kakaunti ang naghahanap muna ng Diyos. If you're single, waiting, or even praying for the right partner, this message is for you. Marami sa atin ang tatanong, Lord, kailan mo ako bibigyan ng asawa? Pero, mas mahalagang tanong ito, handa na ba akong maging asawa na karapat-dapat sa bigay ng Diyos? Today, pag-uusapan po natin, paano nagmumula ang asawang bigay ng Diyos? Ano ang stoic wisdom tungkol sa tamang timing at character? Stay until the end. This might change how you pray, wait, and prepare. Number 1. Ano ang asawang bigay ng Diyos? Kawikaan 18:22. Ang nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuti at nagkakamit ng kagandahang loob mula sa Panginoon. Hindi sinasabi ng talatang ito na lahat ng asawa ay ibigay ng Diyos. Ang sinasabi, kapag ang asawa ay ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay biyaya. Hindi lahat ng gusto mo ay kalooban ng Diyos. Kaya bago ka humiling ng asawa, itanong mo muna kung ikaw ba ay nasa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng asawa para sa laman, kundi para sa katwiran. At number 2, Stoic wisdom. Why waiting builds the right love. Stoicism teaches us this truth. You don't control when blessings arrive, but you control who you become while waiting. Sa Stoic philosophy, hindi mo kontrolado ang timing, pero kontrolado mo ang character mo. Hindi mo minamadali ang bagay na may halaga. Love is not something you chase. It's something you are prepared for. Kung emotionally broken ka, insecure, or hindi pa healed, kahit dumating ang tamang tao, masisira mo din ang relasyon. At number 3, unahin ang Diyos bago ang pag-ibig. Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag inuna mo ang Diyos, inaayos niya pati ang buhay mo, kasama na ang pag-aasawa. Hindi mo pwedeng hingin sa Diyos ang isang taong matino, may takot sa Diyos, maayos ang puso. Kung ikaw mismo ay hindi pa sumusunod, hindi pa marunong magpatawad, hindi pa marunong magpakumbaba. God gives according to what you can handle, not what you desire. At number 4, character before companion. Kawikaan 31:30. Ang kariktan ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay siyang pupurihin. Hindi sinabing maganda, gwapo, o may pera. Ang sabi, may takot sa Diyos. A relationship built on looks fades. A relationship built on virtue lasts. Kung gusto mo ng asawang bigay ng Diyos, linisin mo muna ang ugali mo. Ayusin mo muna ang galit mo. Patibayin mo muna ang disiplina mo. At number 5, paano manalangin para sa asawang bigay ng Diyos? Lord, gusto ko na po magkajowa. Lord, gawin mo muna akong taong karapat-dapat sa asawang ayon sa iyong kalooban. Awit 37:4, ikaw ay magpakaligaya sa Panginoon at ibibigay niya ang mga nasa ng iyong puso. Kapag ang nasa ng puso mo ay malinis, hindi ka bibigyan ng Diyos ng ikapapahamak mo. At number 6, signs you're being prepared, not denied. If you are single for a long time, healing alone, learning patience, learning self-control, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Hinahanda ka niya. Delay is not rejection. Delay is refinement. Ang tunay na panalangin ay hindi, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Kundi, Lord, ayusin mo muna ako.
Kapag inayos ka na ng Diyos, ang tamang tao ay darating. Hindi ka maghahabol, hindi ka magmamakaawa, at hindi ka masasaktan. If this message spoke to your heart, please like and share and subscribe to this channel. Remember, God doesn't rush love, He perfects it. See you in the next video where we talk about faith, discipline, stoic wisdom, and biblical truth. God bless you.